Tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa guava and guava leaves. Ito po ay both highly valued because of their nutritional, napakasustansya po, and medicinal benefits. Okay, sa guava fruit po, sa Tagalog po ay bayabas. Very rich po in vitamin C. At kala ng iba, calamansi and oranges ang mataas sa vitamin C. But actually, ang guava fruit po, mas mataas po ang vitamin C content than oranges. Alam po natin, pag pinag-usapan ng vitamin C, so nakalalakas po ito ng immune function and pati na rin ho sa skin. Pagka ho napa-paper cup kayo lagi, yun bang may kukunin ka lang sa bag mo, biglang nasugatan ka na naman, suspect that you might have vitamin C deficiency. At ito rin ho ay very rich in fiber. Nakaka-aid ho ito sa digestion and nakaka-prevent of course ng constipation. And marami rin ho itong antioxidant tulad ng lycopene and quercetin na nakatutulong ho mag-neutralize ng free radicals, nare-reduce ho ang risk ng chronic diseases. At meron din hong vitamin A, potassium, magnesium, folate, at siyempre nakakasuporta ang mga ito sa overall health ng tao. Katutulong din ho ito sa pagpapapayat kasi mababa ang calorie nito and rich in fiber. Kaya nakatutulong ito for you to feel full longer. So mas busog ang pakiramdam ninyo. Which is yun po ang isa sa kailangan for weight management. Hindi yung pagkakain ninyo 1 oras lang 2 oras, gutom na naman kayo. It is because it is packed with vitamins and minerals. Ganun po. Pag masustansya ang kinakain ninyo, matagal kayong magutom. It is because pagka na-absorb na ng cells natin yung mga sustansya, you will feel full. Pakiramdam niyo busog. But pagka walang sustansya ang kinakain ninyo, like yung mga foods sa fast food, 1 oras lang 2 oras, gutom na naman kayo. Why? Because our cells are expecting na gutom ka na, makakakuha sila ng sustansya when you eat. But hindi ganun ang nangyari. So, nabusog lang ang tao na kumain, but pagdating sa nutrition, wala palang nakuhang nutrition yung ating cells or maybe kung meron man kakaunti lamang po. So kaya maya-maya mag-uutos na naman ng katawan natin na kumain ka uli. Kaya nga ang mga nagpa-fast food, lagi, breakfast, lunch, dinner, tumataba kasi nga kain ng kain dahil wala nutrition na nakukuha doon sa food. At yung mga pasyente na nag-juicing. So, ang dahon po ng bayabas or guava leaves naman po, ito ay may benefit sa mga tao nagdadayariya and dysentery. At yung dahon ay meron itong antimicrobial properties. Ibig sabihin, it can kill bacteria, hindi lang bacteria, pati virus, pati fungus, and eggs of parasite, and protozoans. At nakakapatay ito siyempre ng mga pathogens. We call those germs, pathogens sa ating gut or sa ating stomach. Nakakatulong din ang dahon ng bayabas sa pagbabaho ng ating blood sugar, making it beneficial for people with diabetes. And nakakatulong ito sa mga nagdadayariya. And pati na yung mga nagdadayariya na may blood streak yung pupo and like amoeba. Paano nyo iinumin ang guava leaves, dahon ng bayabas? Paano nyo ipe-prepare? Kung gagawa kayo ng tea or tsaa, i-boil nyo ang handful, 1 dakot of fresh or pwedeng dried guava leaves sa tubig for about 10 minutes. Then, salain nyo then inumin as a tea. Kung topical application naman ika-crush ang guava leaves, durugin nyo yung dahon ng bayabas that can be applied directly to the skin. So ipapahid nyo directly dun sa sugat
para ho mag-prevent ang infection and reduce inflammation. But I would like to remind you na marami na ho kaming naging pasyente na pwede ho yung guava leaves sa natural na infection na wala hong cancer ang pasyente. Kasi ho, ang wound sa breast na may cancer at may sugat, meron pa ho kasi behind nung sugat. So, yung cancer cells. So, kaya ho, hindi ho yan effective sa may breast cancer na panglanggas. Ordinaryong sugat, pwede niyong langgasin ng ganyan. But sa mga kaso ho ng nagnaknak na ang breast, sugat na ho, nagbi-bleed, hindi ho pwede dyan. May kaso ho kaming ganyan na, ayan, nilalagyan lang ho ng dahon ng bayabas at minsan ho ibang dahon-dahon o ang nangyari ho ay natetano ang pasyente. So ang ikinamatay ho ng pasyente is tetanus. So kaya nga ho sinasabi ko sa inyo, pagka mga severe cases, wag niyo hong iasa sa mga ganyan-ganyan lang. Kasi probably yung dahon, meron nga ho siyang action na antimicrobial. But during the preparation, preparation, halimbawa yung mismong kamay ng pasyente, nung nag-crush siya ng guava leaves, at yung kamay niya, yun ho ang pinampahid niya ng guava leaves. So, sa ganun ho, pwedeng makontaminate yung guava leaves. So, kaya ho, matuto kayong ng aseptic technique. Kailangan nyo ho, alam nyo kung paano maghugas ng sugat. Halimbawa ho, talagang gumamit kayo ng betadine, hydrogen peroxide. Kailangan ho, at sterile gauze, alam nyo kung kailan makakapaglagay kayo ng germs. Ang kamay ho natin, pagka inihawak nyo na po yan sa kahit na ano. Of course, kung galing kayo ng CR, hahawak kayo ng handle ng pinto ng CR. Hindi ho ba? Marumi na ho yun. Kung sisilipin nyo ho yun sa microscope, contaminated na ho yun. So, hindi nyo na pwedeng ihawak yun doon sa open wound. Marami hong tao ang hindi nakakaalam yan. And yan ho ay yung gasa, kapag ka ho itatakip nyo na, ang hahawakan niyo ho sa gasa is yung nasa ibabaw lang. Yung nasa ilalim ng sterile gauze, wherein yun ang ididikit ninyo doon sa sugat, dapat ho yun, hindi yun dumikit sa kahit na ano. Once madikit ho yan sa kahit na contaminated na naman ho yan. Ibig sabihin ho, pag itinakip nyo yan doon sa sugat, lalo hong mai-infect kasi yung germs, instead na naglinis kayo ng sugat, nakapag-introduce ho kayo ng mikrobyo doon sa open wound. Naintindihan niyo po, and lagyan niyo ho ng tape after nung sterile gauze. And kung may mga kayo, topical antibiotic, tulad ho ng Bactroban, you may also directly na ho, hindi yung dadaan pa sa daliri ninyo. So, mismo yung Bactroban ho, yun ang ilagay ninyo by itself, then saka ho ninyo takpan. Mas maganda ho yung may topical antibiotic. Why? Kasi ho, pagkahugas ninyo, natuyo, tapos tinakpan nyo na ng sterile gauze, minsan ho, pag maglilinis na kayo ng sugat, pagtanggal ho ninyo ng gasa, dumidikit. So, ang hirap hong tanggalin kasi dumikit. And yung pagdikit hong yun, paghatak ninyo, kahit dahan-dahanin ninyo, magbibleed na naman ho uli. So, kaya minsan yung may mga ganyan sa breast, ano po yan? Nag-a-anemia na rin pagka malakas ang tagas ng dugo at maghapon, halimbawa, nakakaipon din ho, bumabagsak ang red blood cell. At balik ho tayo sa guava fruit. Yung bayabas ho ay meron din hong vitamin A, which is essential ho para sa ating mata. At yung madalas hong kumain ito, nakatutulong ito mag-prevent ng visual impairment tulad ho ng night blindness. When we say night blindness, yun ho bang pag galing kayo sa maliwanag, bawa pupunta kayo ng movie house, di ho ba biglang dilim? Hindi agad-agad maka-adapt yung mata ninyo sa dilim from liwanag. And also, yung mga age-related macular degeneration. Halos lahat ho ng tao pag nag-edad is what? Prone sa macular degeneration. So, ang guava ho ay napakasarap. Pwede hong kainin ninyo directly, but of course, siyempre kung kakainin ninyo pati balat, hindi ho enough yung hugasan nyo lang.
sa running water. Kailangan ho may ozonizer kayo. Kung wala ho kayong ozonizer, mas maganda ho balatan ninyo. Always think na yung mga lettuce, yung guava, yung apple, yun ho bang kakainin ninyo ang balat? Ano ho yan? Kailangan zero germs. Kasi ho, yung mikrobyo doon, papasok ho sa katawan ninyo. Lalo na ho yung lettuce kasi ho, galing sa soil. Mabuti-buti pa ho yung mga nasa puno. Dahil hindi ho galing sa soil. So what kung galing sa soil? Di ho ba sinasabi natin palagi na ang itlog ng bulati pasintabi ho sa nagmimerienda or eggs of parasite stays in the soil. Sa lupa ho. Yan ho ay buhay dyan sa lupa even 20 years. Naghihintay lang ho yan ng human or animals na matitirhan. Pag nagpaa ang tao, pasok ho ang mga itlog ng hookworm or other kinds of worm. So, yung eggs ng parasite, hindi ho yan nakukuha o nakikita ng mata. Sa microscope lang ho yan nakikita. Kaya napasukan kayo ng bulati sa paa and sa fruit salad, i-mix nyo ho sa green salads for sweet and tangy flavor. Pwede rin ho ninyong i-juicer. Packed with nutrients po yan. Then, dessert. So, pwede ho nating wing pie, tart, sorbet, guava paste. Pwede hong i-combine yung sliced guava with onions, tomatoes, cilantro, and lime juice for a unique and delicious salsa. No? Marami ho kayong pwedeng gawin sa bayaba. I-enjoy nyo ho yung sarap ng guava. Sa pagpili ho ng bayabas, piliin nyo ho yung firm, yung medyo matigas. Nalulubog lang ho with slight pressure pagka-ripe. May bango ho itong fragrant aroma and i-avoid nyo ho yung may mga blemishes and overly soft spot, yung mga malambot na ho. Sa room temperature ho, nahihinog ho yan. And pag hinog na ho yan o ripe na, pwede na hong i-store sa refrigerator for a few days. Kasi ho, pag ipinasok nyo agad yan sa ref, hindi na ho yan mahihinog. Tsaka nyo ho ipasok sa ref pag nahinog na. Freezing, pwede rin ho itong i-frozen. Palatan, i-slice, and i-store ho in an airtight, kailangan ho walang hangin, container. Yung mga frozen guava, pwede ho yung ihalo sa smoothies and desserts. And sa Ayurvedic medicine ho, which is natural medicine, ginagamit ho ito sa pagbabalance ng ating katawan at ito ho ay ginagamit to treat conditions, sabi nga natin, diarrhea, dysentery, and respiratory problems. So okay ho sa may sipon at ubo ang guava. Gawin nyo hong parang tsaa yung dahon ng bayabas. Sa traditional Chinese medicine naman ho, ganun din ho. And pati ho sa may mga menstrual problem, yung may mga dysmenorrhea. Both the fruit and the leaves are believed to have cooling properties na nakakabalance ng internal heat. At kaya ho natin sinasabing meron siyang antimicrobial effect. Carotenoids as antioxidant din ho. Nakakaprotect ho ng ating cells from damage. Tannins, doon din ho siyang tannins. At para ho itong may astringent properties that is useful in treating diarrhea. May saponins din po ito, kaya ho meron itong immune boosting and antimicrobial effect. So kaya ho pwede ito sa may mga infection, no? Both topical and as a tea. O lalagain ninyo, diba, isang dakot ng guava leaves. Ibo-boil ho ninyo for 10 to 15 minutes. At meron ho itong vitamin C, which is higher than the vitamin C in oranges, and B vitamins. At sabi ho natin kanina, maganda ho ito sa may mga diabetes. Why? Kasi ho, nakokontrol nila ang blood sugar by inhibiting the absorption of certain sugars. So pag gumawa ho kayo ng guava leaves, so dahon ng bayabas as tsaa, maganda ho inumin ito after meal kasi nare-reduce ho yung blood sugar spike, making it beneficial people with diabetes. At kung alam niyo hong ilahi ninyo, no, so pwede niyo hong gawin yan as prevention. So, hindi ho na-absorb yung ibang sugar, kaya ho after meal maganda, uminom kayo ng
dahon ng bayabas. And also sa blood pressure, nakakababaho ito ng BP kasi nare-regulate niyo ang blood pressure. Nai-improve ho kasi ang circulation. And also sa gums po natin, chewing, yung ngangatain niyo yung guava leaves, ay gamitin ninyo as mouthwash. Nakatutulong ho ito sa mga gum inflammation. Tulad ho sa may mga gingivitis, nakaka-reduce ito ng gum diseases nakaka-reduce ng plaque build-up at yung mga tartar ho, di ba? And it helps the mouth, keep the mouth free from bacteria and other pathogens. So sakit ho ng ipin, may analgesic effect ho ang guava leaves. Nakaka-alleviate ho ito ng toothache. So sabi nga natin sa respiratory, so sa ubo, sa sipon, and bronchitis, nakakatulong ho ito mag-clear ng mucus and nakaka-disinfect ng respiratory and soothe the throat, lalo na ho kung may sore throat kayo. And also, sa bacterial infection ho, effective ho ito sa Staphylococcus aureus, E. coli, and Salmonella. Sa virus naman ho, effective ho ito sa influenza and herpes simplex, yung singaw po. Fungal infection, yung very common Candida albicans. And let me remind you that Candida albicans is one of the root cause of what? Cancer. Ayan, napakarami hong health benefits, vitamins, minerals ng guava and also guava leaves. So, ugaliin ho natin na kumain ito na isa sa prutas araw-araw para ho makatulong sa ating health. So, Ivy? Doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899.